Si President BBM may several pronouncements na hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno. And I think Justice Secretary Rimulya binantaan pa yung mga taga-gobyernong makikipag-participate sa ICC investigation. Anong epekto nito sa kaso kung meron? Ako naniniwala na si President Marcos ay magbabase ng kanyang desisyon doon sa mga prevalent circumstances. Kaya nga palagi ko sinasabi, he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. No? At through the past several months, nakita natin, noong una nga, sinabi niya, kinukonsidera na pumasok muli sa ICC ang Pilipinas. At ano yun? So, iba yun dun sa eventually sinasabi. Pero in light of the political developments now, I think maaring magbago pa ang isip ni President Marcos. Depende sa circumstances pag lumabas na yung warrant na yan. Itong kasong ito was written in bloodshed. Pag ba inaresto ito, magkakaroon din ng bloodshed? Not necessarily, no? Kasi ano nga yan, depende yan kung gagawin yung pag-aresto, let's say sa Davao, or kung magpaparikada sila doon, maraming scenarios. Pero ako naniniwala na pag lumabas yung warrant of arrest, padadaanin ito ng ICC sa Interpol. At ang Interpol, meron tayong obligasyon. Kasi international agreement yan. Kailangan natin i-honor yan. At kamakailan lang, humingi tayo ng tulong sa Interpol para kay Tevez. So, ganun yun magre-reciprocate ka. So, naniniwala tayo, pag nilabas yan at in-issue through the Interpol, magpa-file yan sila ng petition for TRO sa Korte Suprema para magkaroon sila ng oras dyan. Pero, ano lang yan? It's just a matter of time. Eventually, lilipas yung TRO na yan. If at all. At ang mga scenarios available kay Duterte ay either lalabas siya ng bansa, tatakas siya, kagaya ng ginawa ni Tevez, or magtatago siya, kagaya ng ginawa ni Kibuloy. No? Pwede siya magtapang-tapangan at magbarikada siya sa Davao, pero idadamay pa niya yung mga taga-Davao pagka gano'n. Kung sa kanya, pakalalaki siya, nag-utos siya ng pagpatay at saksing buhay yung buong Pilipinas doon sa pag-utos niya na yun. Pinagmamalaki niya yun. Di kailangan lalaki niyang tanggapin itong consequences ng kanyang actions.